Mark Ramos? Ay, hello! Hello, good evening. Mark Ramos. I-congratulate niyo po yan. Meron na po yung program sa Radyo Pilipinas. Big Five. Kasama niya si Coach Jarrett, si Mark Cervera, si Streetwise, pangalan Streetwise? Takero. Yan. Si Shanghai talaga. Shanghai talaga. Si Shanghai, si Chris Ulo. Sino pa? Baka may mamisa ko Jake. Magnus. Jake Magnus. Congrats. Yan. Yan. Ano sila? Bakit Big Five? 7 kayo. Dapat lucky 7. Lucky 7. Yan, ito na po, Sir Fabian. Ito na po yung natin, pangalawa nating okay? So, start natin mga ka-clear. Start natin. Let's go. Ito. Panoorin natin. Wala akong makuha, hindi ko na kinuha sa DCMM. Makikiram po tayo sa mga Instagram ng mga nito. Share. Si Ke. O Dagled. Thank you po. Mahiram lang po mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Pero hindi nyo po pera yan. Ulit. Yan. Ay, ba't wala? Ayun. The Vice President ang DZMM. Teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng Vice Presidente. So ibig sabihin may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban ang isang lehitimo na media organization na may permit naman, may business permit naman, lehitimo naman, dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias ang sinasabi mo, edi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Pero hindi nyo po pera yan. Pera ng taong bayan ang nagpapatakbo ng Office of the Vice President. So ano ang rason ninyo para i-ban ninyo? Kasi parang may narinig akong ganyan na parang ban daw, parang hindi pinapasali sa press corps ng Office of the Vice President ang DCMM. Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. O ano naman ngayon kung part owner? Dinidiktahan ba kami dito? Kung ano i-broadcast namin ng speaker? Ay, hindi po. Kahit tanongin nyo yung mga angkor dito kung dinidiktahan. Hindi po kami dinidiktahan. Di ba? At assuming, kahit sabihin mo, sige, pag-aari, part owner. Ang mga sabi kasi sa... Okay, mga ka-clear. Meron dito na tumutiligsa naman. Diba? Basahin natin. Ito ay mga kakampi ni VP Sara. Protect VP Sara daw. Ito Cebu Post. So definitely, ano yan? Duterte to. Kasi may nakalagay sa kanya na bring home, di ba? Bring Duterte. Para ito yan Romualdez own DCMM. Banned sa OVP. Question mark with exclamation point. Mainit na usapan ngayon sa social media matapos ibunyag ni DCMM reporter Alvin El Chico na may nagsabi sa kanya na hindi umano inakredit ng Office of the Vice President ang DCMM. Isa siyang sinasabihang may malaking pagmamay-ari si Martin Romualdez. Ayon kay El Chico, may nakapagsabi sa akin. Kasi sa akin, ewan ko kung totoo. Hindi daw inakredit ng Office of the Vice President ang DCMM. Bakit? Dahil ba part owner si Speaker Romualdez sa DCMM? O ano naman ngayon kung part owner? Assuming na part owner, majority owner ng ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo upang iban? Kasi lumabas dito mga clear, hindi lang reporter ibinan. According to El Chico Pero sabi niya, may nakapagsabi. Actually, mga ka-clear, pagpasok, ito lang pagpasok ni spokes, OVP spokes, on the first day, second day, may nakapagbalita na sa akin ito. Pero syempre, wala naman tayong personal knowledge na nagsabi lang na ayaw
ang DCMM. So, inisip ko, wala naman tayo magagawa doon kung ayaw, di ba? Wala naman tayo sa DCMM, di ba? Hindi naman ako yung reporter ng DCMM. At hindi na naman ako taga-OVP. Di ba? Pero, yung parang balita sa akin na yun, parang lumaki na. Ilan yun? Isipin nyo, kailan ba na-appoint? At the time na na-appoint, si OVP spokes, nasa Netherlands. So, July lang. Tama? Kasi nasa Netherlands si OVP, nung unang nasa Netherlands si VP, nung unang sumabak, si spokes, OVP spokes. Diba? At sinabi nga ni OVP spokes na siya yung nagpresenta na maging spokesperson ni VP Sara. Diba? Siya yung nagboluntaryo. Okay? So, di ko naman alam na yung sinabi sa akin yun na ayaw papasukin or ayaw ang DCMM. Mukhang lalaki. Akala ko isang araw lang na kwento yun sa akin. Pero, syempre, hindi ko yun masasabi because ang nagsabi rin sa akin ay from parang sister company din ng DCMM. Pero yun pala, lumaki na nga. Sige na, palakihin ko. Basahin pa natin. Nag-react ang mga netizens sa issue. Si Jenny, sino kaya si Jenny? Iginit na hindi automatikong karapatan ng media na magkakuha ng access. Access isn't an entitlement. It's a privilege based on trust and professionalism. Public funds don't guarantee any media outlet special access, especially one partly owned by a politician with clear motives and interests. Mga clear. Ito gusto ko lang i-compare ito bakit pagkapabor sa kanila, napaka-conveniente na nilang i-justify. Diba? Hindi yan pwede ma-accredit, karapatan yan ng OVP, diba? Karapatan yan ng OVP na tanggihan na pag-accredit sa isang media outlet. Ito, according to him, according to Jenny, alleged Jenny, hindi natin kilala si Jenny. At mas matindi naman ang banat ni Alan, hindi ko rin kilala si Alan. Bakit kahit na taong bayan nagpapatakbo sa office ng OVP, wala kang pake? Bakit magiging walang pake si Alvin El Chico? Taxpayer din siya, di ba? Ikaw na rin nagsabi na part owner si Tamba ng DCMM at bias kayo laban kay VP Sara at Duterte. Kahit ako, ibaban din kita. Sabi nung Alan. So, yan Mga Kli, natatandaan nyo ba nung nag-request ang PCO? Ito bakit magkaiba yung kanilang pananaw? I-compare ko lang. Diba? I-compare ko lang. Wala naman no offense meant ito. Compare ko lang kung paano sila magbigay ng opinion. Ito. Although hindi ko to decision mga clear. Napaliwanag ko naman to. Malacanang credentials not entitlements. J. Ruiz defends removal of Net25 reporter as accountability, not suppression. Diba? Pero, ano naging tugon ng mga DDS dito? Nung nag-decide si Secretary J na papalitan. Diba? At the time. Yung reporter na Net25 as part ng MPC. Diba? Ang sabi is, overreach, sinabi na curtailment of freedom of the press. Yan, ang mga sigaw ng VP supporter, VP Sara daw supporter. Pero bakit ngayon, na umaalma yung DCMM at hindi sila binibigyan ng accreditation? Hindi lang reporter kasi dito nga kay Sec J at that time, removal lang nung reporter Diba? Removal lang. Example lang to kasi kami okay naman kami nung reporter. Nagkataon lang talaga ito ay may, according kasi sa letter, meron tong na-violate. Okay? Sabi yan dito. Ito pakita ko lang mga kaklira.
Okay. Hindi pa yung buong network ang tinatanggal dito Yung kung pwede palitan ito. Sabi dito ni Errol Kabatbat, siya may hawak ng Maro at that time. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Sadly, this is not the first time that, okay, ayoko na makita pa, has violated this rule. He said journalists should also observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. It is in this light that we respectfully request that new reporter be assigned. So, di tinanggal Kita nyo dito to cover the president and the government agencies inside Malacanang, Kabatbat said. And then, ang request lang to for a new reporter. Pero umalma. Sinabi, curtailment of freedom of the press. So, paano ito ma-justify ng mga DDS? Bakit pagka hindi pabor sa kanila, iba yung kanilang opinion. Pero pag pabor sa kanila, iba rin yung opinion. Di ba? Aba, Prof. Duterte page pa at Cebuano pa. O yun. Diba? Pinakita ko lang. Ito na nakita ko mga kaklir. Diba? Nasaan na ba ako? Basta yung binabasa ko. Wait lang. Ayun. Ay, nasaan na? Ito. Diba? Kaya nga sabi ko, bakit, kung ano yung convenience sa kanilang gamitin, di ba? Ano yan? Violation of freedom of expression, of the press yan. Curtailment yan. Bakit? Ba't gusto palitan yung reporter? That's overreach. Pero dito, di ba? Pagdating dito, hindi na siya overreach, karapatan na. No? Balik natin. Sila ang part owner din ng SMNI na puro fake news. Okay. Nasaan na yung mga company Duterte na pabor ang kanila ang mga balita ng mga bias media? Ito. Ay, ito ba Di ba? Dito, di ba, kahit na taong bayan ang nagpapatakbo ng OBP, wala kang pake. Ganun sila magsalita. Sana yung pinag-uusapan natin freedom of the press. Diba? Attorney Clay, binabatikos ka sa FB. Yung pagsasama mo tungkol sa pag-alis ni Inday Lustay papunta Kuwait. Well, sige, take-upin natin ulit yan, mga kaklira. Take-upin ulit natin yan kasi na-interview na ako nung nasa plane tayo, going back to Manila. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung sinagot ko doon. Pero kahit batikusin nila ako dito, Lordelina, si VP Sara pa rin ang source ng fake news. Dahil wala akong sinabi kahit saan na sinabi kong pumunta siya ng Kuwait. Mamaya explain ko sa inyo. Bakit imposible kong sabihin yun? Kaya yung sinabi ni VP Sara na sinabi ko daw, at gumagawa daw ako ng kwento, sinabi kong umalis siya sa papuntang Kuwait. Isinubo sa kanya pero pinick up niya at sinabi niya, gumagawa ako ng kwento, nung sinabi ko na pumunta siya sa Kuwait nang walang travel authority. So, isinubo sa kanya yan ng mali, no? Na reporter, pinatulan niya, naging source of fake news si VP Sara. Kahit saan mo kunin na mga interviews ko at sa briefing, wala tayong sinabi nga. So, they are making up stories again. Si Sara, who's telling the truth? Who's telling the truth? Anong party to? Saan party to? Who's telling the truth? Ano ba to? Sa atin ba to? Itong kay El Chico. Saan topic to? Kasi mamaya pa natin topic si VP Sara, kaya nasabihan tayo dito. Okay? So, bakit sabi ko nga ngayon, bakit ganon? Pag hindi pabor sa VP Sara, okay lang. Wala tayong pag-usapan about freedom of the press. Karapatan nila yan. Diba? Pero pagka sila yung mauupakan, sila yung madidihado, in a way, you're violating freedom of expression, freedom of the press. Kahit nag-guest ka sa DCMM Music Attorney, kaya ayaw ata nila sa DCMM. Okay. Kasi nag-guest ka sa DCMM Music
Attorney, kaya ayaw ka nila sa DZMM. Hindi po. Prior to that, nung nag-guest ako dyan, on that day, nag-guest din ako dun sa kabila eh. Yung kaila Nina Corpus. Parang dun ko nadinig na hindi nga daw sila. Pero hindi ko naman sinabi yun kasi syempre, personal na sa kanila yun eh. Pero di ko alam na lalaki na ganito, na parang tinotoo. Diba? Na parang tinotoo. Kapag sila talaga ang nanalong presidente, power trip mangyayari bukod sa pagnanakaw. Sabi ni Gaz Rosak. Yun. So, yun na. Di ba parang syempre nakakagulat na DCMM pa yung iaano nila. Di ba? Ito. Pakita ko mga kaklira. O, ito ha. So, hindi ba dapat umalma din dito ang mga journalists? Ano? Palace Journal, ito na, July 4, Palace Journals, pushback versus PCO move on Net25 reporter. Clear overreach of PCO authority. Tingin ko dapat paglaban din ng mga journalists ang DCMM. Diba? Ito, maliwanag dito eh. Bakit parang walang kibo? Yun na nga, kasi si Aldin Chico lang yung nadinig ko. Hindi ko alam kung ito ay lalaki pa. Diba? So, yun mga kaklear. So, paano? Yun lang tayo. So, tignan natin kung itong freedom of the press, igagalang ba ng OVP? O magmamatigas ang sila na hindi kayo pwede. Chupi. Ganon. Ba? Chupi. Ba? Kasi pag-aari kayo ni speaker. Yeah, chupi. So let's see. Hindi natin hawak ang OVP, bahala na sila dyan. Lorna Taniguchi. Maraming salamat, Lorna Taniguchi, sa iyong sticker. Okay? So, okay, mga ka-clear. So. From Denmark, si Awesome Lay. Yan. Okay? Watching from Seoul. Ang saya, sana, thank you po. Si Life is Good. Nakaabot ako sa live broadcast nyo. Background ko po ang mga past broadcast nyo while working. Thank you. Salamat po. Yun. Tayo naman ay nag-i-evaluate naman, di ba? Tingnan natin. Hanggat maaari ay tayo may kinukuha tayong mga ebidensya. Hindi tayo magsasalita at hindi tayo basta-basta maninira tulad ng ibang vlogger na ako ang pinupulutan, di ba? Para sa views siguro, di ba? Sabi ko sayang ang pagiging yung iba mga klira, hindi naman lahat to. Yung nag-iisang vlogger na pakuya-kuya ko ay na, tanongin nyo, nakailang bang take siya sa bar? Yung vlogger na yan. At mukhang nagmamagaling. Palagi. Parang siya na ang pinakamagaling sa lahat. Okay? So, yun lang, mga ka-clear. So, meron po tayo isang topic, mga ka-clear. Pag-usapan na natin yung kanina, na inaatake daw ako sa FB. So let's see, sino ba talaga ang fake news peddler? Okay? Thank you muli Lorna Taniguchi. Salamat sa iyo sa sticker. See you in a while mga kakli. See you in a while. Bye! Teka lang. You're correct, Attorney Claire. Nag-start ang new OVP spokesperson started when VP Sara was in The Hague. Mona, gusto nyo. And doon ko din po yung nadinig. Second day or second yan labas. Basta gano'n. Yung day na yon na nung nag-guess ako sa DZMM,